Samantala, walang basihan kaya hindi pa iimbestigahan. Yan po ang tugon ng pulisya sa akusasyon ng testigong si Edgar Matubato na may 19 na pulis na miyembro raw ng Davao Death Squad. Nakatutok si Mariz Umali. 19 na pulis Davao ang kabilang sa umano'y Davao Death Squad ayon sa umaming hitman ng grupo na si Edgar Matubato sa pagtestigo niya sa Senado noong isang linggo. Police Senior Superintendent o may ranggong colonel ang pinakamataas daw sa mga ito. Pero sinabi ng PNP, wala pa raw basehan para magsagawa ng investigasyon sa mga kabaro nila. Hearsay yung una, tapos hindi naman signed affidavit yung pinagbasihan. Nabanggit lang yung pangalan, wala ko tayong basihan eh. Kahit detalyado raw ang pagkakasalaysay ni Matubato sa mga tungkulin niya sa Davao Death Squad, muli giniit ng PNP, wala raw Davao Death Squad. Unang-una, sabi nga po ni Chief PNP General De La Rosa, wala naman nung Davao Death Squad. Ngayon, kung yung mga binitawang mga pangalan nung sinasabing testigo, titingnan po natin. Gayon pa man, pinatitignan na ng PNP ang mga pangalan ng mga pulis na nabanggit para matukoy kung kabilang nga ba sila sa kanilang hanay at kung aktibo pa sila sa serbisyo. Ayon sa Davao City Police Office o DCPO, 10 raw sa 11 mga aktibo pa sa serbisyo. 8 ang nakatalaga sa DCPO. 2 naman ang dating taga-DCPO na nasa Presidential Security Group na umano ngayon. 8 ang retirado, 1 sumakabilang buhay na. 5 naman daw ang hindi naging bahagi ng DCPO dahil walang record. Ang highest ranking pala ay yung deputy chief nyo rin. Yes. So, anong masasabi nyo? May kinalaman ba siya dyan sa DDS? Ang nasabi lang naman ng ating DCDA, no, yung pagka-mention naman sa kanya ni Matubato as member of the heinous crime unit dati ng Davao City Police Office. Hindi man nasisimula ng investigasyon sa mga ito, nakausap na raw ng City Director ng Davao ang ilan sa mga ito. Nakausap naman ng GMA News sa telepono si Superintendent Tony Rivera, ang Deputy City Director for Administration ng DCPO. Pero tumanggi muna itong magkomento sa pagkakasangkot umano niya sa DDS. Sa Davao City, eksklusibong nakausap ng GMA News si retired Superintendent Junicio Abude, isa sa mga pinangalanan ni Matubato na miyembro ng DDS. Ayon kay Abude, nabigla raw siya nang malamang kasama siya sa mga pinangalanan ni Matubato na bahagi ng DDS. Pero naalala niya noong taong 1992 nakilala niya si Matubato nung siya investigador pa ng San Pedro Police Station sa Davao City. Handa raw siyang sagutin ng mga paratang sa kanya pero dapat din daw patunayan ni Matubato na may basehan ang kanyang mga akusasyon. Ang Police Director naman ng Region 11 na si Chief Superintendent Manuel Garlan, di raw pa iimbestigahan ang mga akusasyon ni Matubato hinggil sa DDS. As far as the previous violations, natapos na yung actions ng PNP ever since during that time. Nag-conduct ang Commission on Human Rights, ang National Headquarters. So at this time, there's no point in conducting an investigation. Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras.